Sa video na to, magda-dive tayo kung paano mag-setup ng professional business email gamit yung sarili mong domain sa Hostinger. What's going on everyone? My name's Eric Hunter. At dito sa channel, tinatanggal namin yung mga distractions para matulungan kayong gumawa ng first website nyo at ma-manage yung online presence nyo. Ngayon, naka-receive ka na ba ng email from a business na generic lang yung email address like Gmail or Yahoo? Tapos parang kulang sa pagka-professional? Yung custom domain email like you@yourbusiness.com, instant boost talaga ng credibility. So, tignan natin step by step kung paano gumawa nun sa Hostinger. Why a custom domain email matters? Kasi kapag gumagamit ka ng professional email na gamit yung domain mo, mas consistent yung branding mo. Kunwari, nagre-reach out ka sa potential clients. Alin yung mas trustworthy tignan? john@myboss.com or john12345@gmail.com. Yung domain email, pinapakita na invested ka sa business mo at naglaan ka ng time para maging cohesive yung brand mo. Maraming customers ina-expect na may custom emails yung businesses at may ilang corporate spam filters din na fina-flag yung generic addresses. Step 1. Bumili or i-connect yung domain mo. Ngayon kung wala ka pang domain, pwede kang bumili through Hostinger during checkout or i-transfer yung existing domain mo. Ang importante, naka-point yung domain sa Hostinger account mo. So sa Hostinger dashboard, punta ka sa domain section para ma-manage yung records mo. Step 2. Piliin yung email hosting option mo. Nag-offer si Hostinger ng dalawang main options para sa email. Yung free email accounts na kasama sa ilang hosting plans at yung dedicated email hosting. Piliin mo lang kung alin yung pinaka-fit sa needs mo. Ngayon kung wala ka pang Hostinger account, pwede mong i-click yung link sa baba sa description para magsimula. Dadalhin ka nun sa page na to kung saan pwede mong pindutin yung Start Now, tapos makakapili ka na sa dalawa nilang pinaka-popular na plans. Yung Premium Website Builder at yung Business Website Builder. Ngayon, kung mag-scroll tayo pababa ng konti dito, makikita natin tong second box. Sinasabi dito na merong 2 mailboxes per website free for 1 year sa Premium Website Builder at 5 mailboxes per website free for 1 year naman sa Business Website Builder. Now, obviously, marami pang kasamang features yan. Pero once na nakapili ka na ng plan, i-click mo lang yung choose plan tapos isang step na lang. Kailangan mo lang piliin kung gaano katagal kang magkakommit. So, habang mas mahaba yung term, mas okay yung deal na makuha mo. Pero for this example, pipiliin natin yung 12-month option para ipakita sa inyo kung ano itsura niya. Ngayon, isang importanteng bagay dito is yung coupon code. I-type mo lang yung My First Website tapos click apply. And ayan, dahil doon sobrang mura mo nang makukuha yung buong isang taon ng Hostinger. And again, kasama rin dito yung email. Pwede ka rin mag-search ng domain at idagdag siya mismo during checkout. So isang clean transaction lang lahat. Step 3. Gumawa na tayo ng mailbox. So, silipin na natin to. Sa loob ng Hostinger, pwede kang pumunta sa emails gamit yung ilang paraan. Pwede mo i-click yung emails dito mismo, pero pwede ka rin pumunta sa domains at mag-setup ng email para sa isang specific na domain. Tignan muna natin yung emails. So, dito makikita mo yung iba't ibang plan names. Meron tayong domain dito na free email at yun yung titignan natin ngayon. Pwede mo i-click dito para i-claim yung free email plan or pwede mo rin i-click dito para kumuha ng bagong email plan. So, basically, pwede kang kumuha ng email plan or i-claim yung free one. Dito rin pumapasok yung pag-purchase ng mas robust na email plan kung gusto mo. Pero ang gagawin ko ngayon, i-click ko lang tong isa dito since nakasetup na siya. Click natin yung manage. Tapos pagpasok mo dito, ito na yung domain settings na kailangan nating i-update. And ayan, makikita mo rin dito yung mailboxes. So ulitin lang natin, domain email dito, meaning may @ tapos yung domain na to mismo, yung mga mailboxes na gagawin natin, sila yung nauuna bago yung @assign. So pwedeng support, info, or help. So gawa na tayo ng mailbox. I-click natin yung create mailbox. Bigyan natin siya ng name, kunwari, support. Tapos lagyan natin ng strong password. Then i-click natin yung create. Pagkatapos nun, tatanungin ka kung paano mo gustong mag-login para gamitin yung mailbox. Either sa browser or sa recommended app. Piliin ko muna yung browser. Tapos click login. I-type lang ulit yung password, click login, at ayan. Nasa loob na tayo ng business email. Step 4. I-set up yung DNS records. After mong gumawa ng mailbox, kailangan mong i-configure yung DNS records para maayos na pumasok yung email sa Hostinger servers. Usually kasama dito yung pag-set ng MX or Mail Exchange Records. So sa domain, DNS settings mo, hanapin mo yung MX section at idagdag yung records na binigay ni Hostinger. Kung sa Hostinger mo mismo ni-register yung domain, madalas automatic na to. Ngayon, kung transfer mo yung domain, baka kailangan mong idagdag yung records manually. Bukod pa dyan, gusto mo rin i-configure yung SPF, DKIM, or DMARC records para ma-authenticate yung emails mo at mas gumanda yung deliverability. Yung SPF, nagsasabi kung aling servers ang pwedeng mag-send ng email on your behalf. Yung DKIM, nagdadagdag ng digital signature sa mga outgoing messages. At yung DMARC, sinasabi sa receiving
receiving servers kung paano i-handle yung messages na failed sa authentication. Binibigay ni Hostinger yung mga settings na to sa knowledge base nila. So kung babalik tayo dito ng konti, i-click lang natin yung complete dito, and ayan, balik na tayo sa domain dito. Ito na yung domain settings. So pwede na nating idagdag yung MX records dito mismo. And isang bagay lang na dapat tandaan, pwedeng umabot ng hanggang 24 hours bago gumana ng maayos yung newly registered domains. So wag niyong i-expect na gagana agad siya right out of the box. Kailangan lang talaga ng konting time para mag-take effect yung settings. Step 5. I-access na yung email mo. Once matapos na yung DNS propagation, usually ilang oras hanggang isang araw, pwede mo nang i-access yung email mo via webmail or email client. Yung webmail interface ni Hostinger lets you send and receive emails gamit ang kahit anong browser. Pwede mo ring i-connect yung mailbox mo sa apps like Microsoft Outlook, Apple Mail, or sa mobile email clients. Gamitin mo lang yung IMAP or POP3 settings na binigay sa hosting or dashboard mo para ma-configure yung client. Recommended yung IMAP kasi nagsisync siya ng emails across devices, habang yung POP3 dina-download lang yung email sa isang device. Step 6. Mag-setup ng forwarding at aliases. Para mas maayos yung communication, pwede kang gumawa ng aliases or forwarding addresses. Yung aliases, hindi na kailangan ng separate mailboxes, kaya hindi sila binibilang sa mailbox limit mo. Step 7. I-configure yung email addresses at auto-responses. So dito sa loob ng email client ni Hostinger, i-click natin yung settings. Tapos sa ilalim ng responses, dito tayo pwedeng gumawa ng bagong response. Pangalanan natin siyang test response. Lagay natin yung message na I am out of office. Tapos click save. Okay, para naman gumawa ng signature, punta ulit tayo sa settings tapos identities. Pag kinlik nyo to, dito na natin pwedeng i-update yung signature natin. Step 8. I-maintain yung security at kalinisan. Importante talaga yung email security. I-make sure na naka-enable yung two-factor authentication kung available sa email settings ni Hostinger. I-keep secure yung password mo at palitan siya paminsan-minsan. Mag-ingat din sa phishing scams. Huwag basta mag-click ng suspicious links or magbigay ng sensitive info sa email. Regularly linisin yung mailbox mo by archiving old messages at pag-organize ng emails into folders. Kapag maayos yung inbox mo, mas madali mong mahahanap yung important communications at mas mababa yung chance na may ma-miss kang crucial na message. Step 9. Integrate sa ibang tools. Yung business email mo pwedeng i-connect sa iba't ibang services. Kunwari, pwede mo siyang i-link sa CRM mo para automatic na mag-log yung communications. Pwede ka rin mag-setup ng contact form sa website mo na diretso magsasend ng submission sa bago mong email address. Kung gumagamit ka ng productivity tools like Slack or Trello, check mo kung pwede silang magpadala ng notification sa email mo para maayos at organized lahat. Troubleshooting and best practices. Pagdating sa troubleshooting ng setup issues, minsan talaga mas matagal mag-propagate yung DNS changes kesa sa inaasahan. Yung delay na to, pwede mag-cause na mag-bounce or mag-fail muna yung emails temporarily. Kung hindi ka pa rin naka-receive ng mail within 24 hours after setup, i-double check mo yung MX, SPF, DKIM at DMARC records. Make sure na walang typos at natanggal mo na yung lumang MX records na nakapoint sa ibang provider. Pwede ka rin gumamit ng online tools para i-check yung DNS propagation status sa iba't ibang regions. Kung ayaw namang mag-connect ng email client mo, i-verify mo kung tama yung server addresses at ports na ginagamit mo. Usually, yung IMAP gumagamit ng port 993 para sa SSL connections, habang yung SMTP madalas nasa port 465 or 587. Make sure din na hindi binablock ng firewall or antivirus software yung mga ports na yan. Email etiquette and professionalism. So kapag gumagamit ka ng custom email, may kasamang expectation talaga ng pagiging professional. Dapat lagi kang may malinaw na subject line na nagsasummarize ng message, gumamit ng greetings at signatures para mas personalized yung emails mo. Iwasan yung slang or sobrang casual na language. At i-make sure na i-proofread mo muna yung email bago mo i-send. Make sure mo din na mabilis kang mag-reply sa important messages. Ideally, within one business day. I-manage mo yung inbox mo by categorizing emails, pag-setup ng filters, at pag-archive ng old conversations. Nakatulong to para hindi matabunan yung mga important messages. Pwede ka rin gumawa ng templates para sa mga common responses para mas makatipid ng oras. So, ayan. Yan yung pag-setup ng professional business email sa Hostinger. Sobrang straightforward lang. Piliin mo yung tamang plan, gumawa ng mailbox, i-configure yung DNS, at i-customize yung settings mo. Yung domain email, hindi lang mukhang professional. Nakatulong din siya sa deliverability at mas napapalakas yung brand mo. So yung email system mo ay parang living part ng business mo. Dapat tuloy-tuloy kang naghahanap ng ways para ma-improve, hindi lang kung paano ka mag-send ng messages, kundi pati na rin kung paano mo sila na-receive at pinaprocess. Yung maliliit na adjustments tulad ng pag-refine ng filters, pag-update ng signature, or pag-segment ng list mo, pwedeng magdala ng malaking difference pagdating sa efficiency at customer satisfaction. So sa pag-aalaga ng email presence mo, gamit yung maayos at thoughtful na practices, naglalagay ka ng solid na foundation para sa tuloy-tuloy na communication at growth. Ngayon, kung gusto mong magsimula with Hostinger
partner at yung business email address nila, makita mo yung links sa baba sa description. Affiliate links yung mga yan, meaning may maliit kaming commission kapag ginamit mo sila. Pero walang extra cost sa'yo. And actually, makukuha mo pa yung best pricing possible kapag ginamit mo yung links at codes namin sa checkout. Malaking tulong talaga yung mga commissions na yan para masuportahan yung channel at makagawa pa kami ng free content na katulad nito. So kung gagamitin nyo siya, thank you so much in advance. And kung naka-help sa inyo yung video na to, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin yung notification bell para hindi nyo ma-miss ang mga future videos. Dito sa channel, gumagawa kami ng videos about kung paano gumawa ng websites, pag-explore ng iba't ibang website builders, pag-discuss ng domain names at marami pang iba. Kaya make sure nyo na nakasubscribe kayo. Pero other than that, thank you so much for watching and nakits tayo sa next video.